Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Yes, the Lord is faithful. Yan. The Lord is faithful. Yan. Patuloy natin ang yayahan ng Banal na Espiritu Santo na siyang malayang tuloy sa ating pong alaginaan, sa ating pong mga buhay, sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po lahat ay po at gawin natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Purihin ka o Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang gabi po, Panginoon, sa iyo, Panginoon, patuloy na inaagayahan natin o Diyos ang Banal na Espiritu Santo na siyang malayang tumilos sa aming pangkalagitnaan. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkatunay ng aming kabanalang Panginoon ay patuloy po namin nararanasan. Salamat sa iyong kabutihan, sa buong maghapon, Ama, na kami, Panginoon, ay iyong kinalinga. Salamat sa buong maghapon na pinagtagumpay niyo ang bawat isa sa amin. Salamat sa bawat kagalakan na aming pong nararanasan. Sa bawat kalakasan na aming pong katawang lupa, Panginoon Diyos. Sa bawat kalakasan na aming pong espiritual na pamumuhay. Purihin ka, Panginoon Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito'y sa iyo po namin pinagpapasalamat. Sa oras na ito, salamat din, Panginoon, sa kalayaan ng aming Panginoon ay naririto sa iyong pong tahanan, malaya na nakasasamba, nakapagpapasalamat, nakapagdarasal ng sama-sama bawat mga kapatiran. Salamat sa kalayaan na ikaw ay naitataas ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy po na kami po ay humihingi ng kapatawaran sa isip, sa salita at sa gawa, sa aming kaluluwa, Panginoon Diyos, sa aming mga puso, Panginoon, sa kalungkutan na nararanasan, sa sobrang kagalakan. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa bawat lumalabas sa aming mga labi, sa bawat nagagawa ng aming mga kamay, nakikita ng aming mga mata, sa bawat emosyon na walang kontrol, Panginoon Diyos, patawad. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kami Jesus na makapangyarihan sa lahat, na lalo na magpatawad sa aming mga buhay. Panginoon, sabi mo sa mga salita mo, 2-3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, narito ka sa aming pong kalagitnaan. Lord, hindi po kami sa dalawa. Patuloy na ang pagsama mo ay maranasan sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo ang gawain nito, Ama. Maging karapat-dapat ang aming mga puso, Panginoon, sa pagsamba, sa pagtaas sa dakilang pangalan mo lamang, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pong mataas na papuri, Panginoon, sa pasasalamat. Tanggapin mo ang aming pong paglapit, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming pong idudulog sa oras na ito. Tanggapin mo, Panginoon, ang bawat mga awitin na inahanda ng aming pong mga kapatid sa oras na ito. Alam po natin na sa bawat awitin na ito, isa po ito sa mga mensahe ng Panginoon na makapagbibigay ng kalupunan sa iyong harapan. Sa bawat mga salita ng Panginoon, sa buhay po ng aming pong pastor, pagpalain niyo, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. Itago niyo siya sa iyong banal na likuran. Maranasan niya ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, ang pagpalain ng gawain ito, at tunay na sa ilamang, Panginoon, namin itinataas ang lahat. Alam po namin na wala kang lalampasan na mga pagpapala na lumalagasan mula sa iyo, Panginoon, sapagkat nalalaman mo na ikaw ang aming pong inuna ngayong gabi nito. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay sa iyo po namin pinagkakatiwala sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Yan isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, Lord is faithful. Amen. Wednesday na naman at may gagawin na Diyos sa gabi na. Amen. Praise God po. And let me read po isa pong familiar verses po na ating nababasa. Sa Philippians 4 verses 6 to 7. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip
hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sino po dito merong pangangailangan? Amen. Then we read it once again. Now, huwag kayong magbalisa tungkol sa anong bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen po ba doon? At ito po ang bunga at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-iisa kay Kristo Jesus. Amen? Alam niyo po yung peace or kapayapaan na bumulan po sa inyong Panginoon. Ito po yung peace na di po natin kailangan maunawaan ang lahat ng bagay po na nangyayari sa atin. Alam niyo ba bakit? Because God is telling us, anak, your job is to pray, I am in control, and I will take care of it. Amen po ba doon? Si Lord na po ang bahala doon. Ang kailangan po natin ay mag-pray. Pray and pray. Amen po ba doon? Hallelujah! Pagpapalala mo lang natin Panginoon. Oh, we praise and worship you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Let's worship the Lord. Pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko, ang kalakasan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang purihin, ang pangalan mo'y tataglalangin, wala sa iyong maihahanapin, ang tawag ko'y iyong ibig. Langit na aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamla. Ang kailangan mo, ipamilin o Diyos sa buhay ko, ang kalakasan mo, kalakasan mo, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tataglalangin, wala sa'yo'y makita, ang tawag ko'y iyong ibig. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tataglalangin, wala sa'yo'y maihahanapin, ang labot ko'y iyong ibig. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tataglalangin, wala sa'yo'y maihahanapin, ang labot ko'y iyong ibig. Sa pagkakalaman, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tataglalangin, wala sa'yo'y maihahanapin, ang labot ko'y iyong ibig.
Trato mo, Diyos, at pag-ibig. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri at sabay iaalay. Bukas noon ngayon mapatay na naman, lumalamig ka. Kapatan mo ang Diyos tonight at pag-ibig. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pa sabay iaalay. Bukas noon ngayon mapagkayan kay buti mo sa akin. Ikaw lang ang tanging ko sa kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lang ang tanging ko sa aawit na kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin ang aawit na kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin ang wika. Naawit na kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo, church, sa napakabuti na Diyos. Hallelujah, we praise the Lord.
church, can you praise God? Hallelujah! Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa ating kawitan. Naawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa atin. Sa pawin mo, Panginoon, naawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa atin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa atin. Panginoon, kay buti mo sa atin. Hallelujah. Come on, church. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Oh, we praise you. We know that hindi lang natin ito basta inaaway na Lord, kay buti mo sa akin. Ito po ay araw-araw natin nararanasan. Walang araw na hindi ka sinamahan ng Diyos. Araw-araw po natin nararanasan ang kabutihan ng ating Amang nasa langit. Araw-araw po natin nararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Lord, kay buti mo sa amin, kay buti niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah! God, salamat po. Salamat po, Panginoon. Daming pagsamba, tayong paglikod namin, ay babalik po namin sa iyo, Panginoon. And here we are, Father God, praising, worshiping your name, Panginoon, giving you all the praise, Panginoon, Father God, sa tahan po. We thank you, Jesus. Salamat po. Praise you. Salamat po sa pagpapaalala sa amin. Thou art God.
control, Father God. You will take care, Panginoon. Ano mo yung mga bagay na pinaproblema namin, Father God. Ikaw na po ang bahala dito, Panginoon Diyos. All we need to do is to pray, 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 Panginoon. Until you make it something beautiful happen, Panginoon, sa buhay po namin. Hallelujah! Thank you, Jesus, Panginoon. Salamat po. We declare victory sa dapat ko, Panginoon. Ano na po ang dinudulog ng aming mga kapatid sa mga oras po nito. In Jesus' name, Father God, kayo po ay tutugon, Panginoon. In Jesus' name, if someone's praying for healing right now, Lord, I declare in Jesus' name, healing, Panginoon. You're the one praying for financial provision, Lord. Ipuhos niyo po ang masagalang pagpapala sa gabi nito sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Hallelujah! Kung kami hihingi, Panginoon, hindi hingi namin ito sa pangalan mo, Panginoon Jesus, at ito'y gagawin mo, Panginoon. Salamat po. We believe in you. We believe in your word, Panginoon. Ito lang ang nag-iis ang Diyos at wala rin. Salamat po. Sa iyo po ang pinamataas na pahuri at pagsamba at pagluwalhati sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Yes, Lord. Bago natin ang ating pong mga sarili sa pakikinig po ng salita ng ating pong Panginoon. Yan, pamagat po ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi po nito. Yan, God's heart for all people. Yan, diba? Sabi nga, yung puso ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang po para sa akin o para sa inyo. Amen po wala? Ito po ay para sa lahat ng tao. Amen pa? Yan, ang text po natin, mababasa po natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Yan, pakibuksan nga po yung ating pong mga Biblia sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. At sabay-sabay po natin itong babasahin. 2 Pedro chapter 3 verse 9. Nandiyan na po lahat. Sige po, wala naman po ba ang pong salin yan? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go! Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala naman yan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalitot sa kasalanan. Yan po rin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang pong mga banal na salita, tayo po sumundan ng manalangin. Ang maraming Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, doon nga po Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita po na ito, na nahayag ngayong gabi po na ito. Lord, dalangin po namin sa pag-aaral po namin na ito. Pagkalubunin po kami ng bukas ng puso, isipan po Panginoon upang ang mensahe ng iyong kakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Alam po namin po Panginoon na kami po ay palalakasin ang iyong mga panahon na salita. Gamitin lamang din po ako bilang dahiluyan ng iyong mga salita at ikaw po sa patuloy na makita sa ating pumalapan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May mga kapatid, sabi nga ay may mga pagkakataon daw po sa buhay natin na parang pakiramdam po natin ay mabagal ang Diyos. Nararamdaman po ba natin yun? Lalo na po minsan, di ba, yung ating pong mga idinadalangin o yung ating mga hinihilig sa Kanya ay hindi pa binibigay ng Panginoon. Amen po ba? Para ba yung napapatanong tayo sa ating sarili, meron nga ba Diyos? O meron ba talagang naandyan ba yung Diyos? O napakabagay na naman sumagot sa ating panalangin? Diba? Habang tayo po ay patuloy na naghihintay ng katungunan ng Panginoon sa ating mga dalangin. Amen po? Sabi nga ay tuwing Miyerkules na lang o tuwing araw-araw, meron tayong pinapanalangin para ang tagal-tagal na sagutin ng ating Panginoon. Amen po? Siguro napapatanong pa ulit tayo,
andyan ba yung Diyos o nadidinig ba ng Diyos yung aking dalangin? O sabi nga ni Gary Valencia, may natapatan din siya doon sa kanyang kantay, natutulog ba yung Diyos? Nandito po ba? Sabi nga patuloy na kahit ano yung paghihintay po natin, yung para bagang yung lahat ng mga dinadalangin po natin ay para bang walang nangyayari. Amen po? Minsan tinatanong na natin si Lord, kailan ko ba makakantay ng patutunan ng aking mga dalangin? Yan, nangyayari po ba sa inyo yun? Na minsan ay diba yung mga gano'n, Lord, bakit naman ang tagal-tagal ng pagtugon mo sa aking po mga dalangin? Pero po, sabi nga, malinaw lang po dyan na sinasabi po sa ikalawang Peter, yung teksto po natin ngayon na hindi po mabagal yung ating pong Panginoon. Amen po? Yan, hindi siya delay doon sa mga tugunan ng ating pong mga dalangin. Sabi nga ay sa kanyang pong kalooban, ayan, alam niya na talaga kinakailangan nagbigay sa atin, makamit natin sa perfectong oras. Amen po? Hindi doon sa puso niya, hindi doon sa inakakala natin na parang nawala na sa loob natin, dalangin natin na yun, ay parang nakalimutan na natin dahil sa tagal na hindi tinutugon ng ating Panginoon. Subalit, sabi nga sa kanyang perfectong kalooban, ay bigla-bigla nangyari o sinagot ng Lord yung ating mga dalangin. Amen po? Nasabi nga ay, hindi siya late, hindi siya delay sa mga dinadalangin po natin sa Kanya. Siya lamang po ay sabi nga ay siya po ay mapagpasensya. Kahit na po tayo ay sasabing talagang kinukulit na natin si Lord o lagi na lang na yun ang pinapawag natin sa ating pong panalangin o lagi kasama sa ating pong pananalangin. Sabi nga ay andyan pa rin, hindi pa rin buhay ng ating pong Panginoon na patuloy na dumidinig sa ating pong mga panalangin. Amen po? Sabi nga siya po ay mapagpasensya. Yan, bakit ka po siya mapagpasensya? Dahil ayaw niya na yung bawat isa po sa atin, tayo po ay mapahamak. Amen po? Kaya sa kanyang ng panahon, sa kanyang pong kalooban, ay talagang ipinibigay po ng Diyos yung ating pong mga panalangin. Dahil ayaw na po tayo mapahamak. Gusto niya yung lahat ng mga tao, tayo po ay magsisi at tayo po ay maligtas. Kaya nga, ngayong gabi po na ito ay pag-usapan po natin yung tatlong katotohanan tungkol sa puso ng Diyos para sa lahat. Amen po? Sabi nga, hindi lang po para sa akin, hindi lang po para sa iyo, hindi. Ang puso po ng Diyos ay para po ito sa lahat ng tao na buhay dito po sa sanglibutan. Ano po yung unang putos po natin? Pakibasa ako. Yan, amen. Diba? Mahal po ng Diyos ang lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yan. Diba? Sabi niya po doon sa John 3:16, di po ba? Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa mundo. Yan, hindi niya po sinabi na mahal ng Diyos yung iilan lang, o mahal ng Diyos yung mga pumapasok lang sa simbahan, o mahal ng Diyos yung mga naglilingkod lang po sa Kanya. Kundi sinabi niya, mahal po ng Diyos yung lahat ng tao sa mundo. Mabait man yan, sabi nga ay makasalanan man yan. Alam po ng, sabi nga ay talagang mahal po ng Diyos. Sabi nga hindi lang po yung bawat isang individual po sa atin na narito, hindi mahal po ng Diyos yung isang liputan. Yan. Kaya po rin sinasabi po doon sa aklat po ng Lucas, chapter 15, makikita po natin doon yung kwento, di po ba, ng alibughang anak. Yan, iniwan niya yung anak, iniwan niya yung hiningi niya, yung mana, doon po sa kanyang ama, at iniwan niya, nagpakalayo-layo siya, inubos niya yung lahat ng kanyang pong mana, ng walang patumangga na paggastos, hanggang sa namuhay siya doon po sa kasalanan. Pero po, nung napag-isip-isip niya, nung siya po ay naghirap, di po ba, nung mauna po natin yung kwento po na yun, na siya po ay bumalik, yan. Sa kanya po pagbumalik, nakita po ba natin ay pinagtabuyan siya ng kanya pong ama. Di naman po, hindi ba, hindi po siya pinagtabuyan. Kundi, nung makita siya, nung matanawan siya ng kanyang ama, tumakbo pa yung tatay po na ito, papunta po sa kanya pong anak. Sinanong po siya,
at sila po ay makita niya po ito talagang andun po na makikita po natin na talagang yung ama magmula nung lumabas o nung umalis yung kanyang pong anak ay talagang siguro naghihintay na siya tuwing araw, gabi talagang naiisip niya yung kanyang pong anak na ito. Kaya nga po, sa tagpupurin po na ito, makikita po natin dyan yung larawan po ng puso ng ating pong Diyos. Amen po? Yan, hindi siya naghihintay para yung bawat isa po sa atin ay parusahan. Yan, naghihintay po yung ating pong Panginoon para po tayo po ay kanya pong yakapin. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga ay anuman yung ating pong mga nagagawang mga pagkakasala, yan, sabi nga talagang lumapit lang po tayo, huwag po tayong maging mas matigas yung puso po natin kaysa sa puso po ng ating pong Diyos. Andyan lang po yan, yung ating pong Panginoon na kung sino man yung nagkakasala at handang magsisi ng kanyang pong mga kasalanan at sabi nga ay handa pong maghintay ng ating pong Diyos para po tayo ay yakapin. Pero po sabi nga, baka daw po sa mga kapatid na naririto ngayong gabi po na ito, naisip po natin. Yan, naisip po ba natin na kung naitatanong po ba natin sa ating pong sarili na sa kabila nga po ng mga ating pong mga nararanasan na hindi maganda, mahal pa kaya ako ng ating Panginoon? Mahal pa kaya ako ng ating Diyos? Yan, na sumasagi ba sa isip po natin, sa isipan po pag natin yung mga ganong katanungan, yung mahal pa ba ako ng ating Diyos na ating po pinaglilingkuran? Yan, sabi nga pero po ang totoo, yan, kung humihinga po tayo ngayon, yan, sino po humihinga ngayon? Amen, po ba? Dahil sa paghinga mo na yan, mahal ka ng ating Panginoon. Amen, po ba? Hindi ba daw po nakabase sa ating po mga performance o yung hindi po na nakabase sa performance ng bawat isa yung naranasan po natin pag-ibig ng Diyos, kundi ito po ay nakabase sa karakter po ng ating pong Diyos. Amen po? Dahil ang Diyos natin ay talagang siya ang patuloy na umiibig sa atin. Kung minsan man nga na kung tayo ay nakakagawa ng mga pagkakamali na naisip po natin, nagawa o nasabi, ay talagang sabi niya, andun lang po, na humingi lang po tayo ng kapatawaran sa ating pong Panginoon at handa niya po tayo yakapin. Amen po? Ikalawa, ano po ikalawa po po natin? Kabasa na po. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat. Yan, amen. Di ba? Ang gusto niya talaga, maligtas po yung lahat ng tao dito po sa mundo. Kaya nga po, sabi nga ay, kung minsan nakakabasa ako ng mga text o mga nakapost sa social media, mga nangyayari ngayon, hindi pa siguro lingid sa inyo, di po ba yung mga nangyayari ngayon sa Middle East, di po ba? Sa pamamagitan nga po ng gera na nangyayari sa lugar po ng Iran, Russia magkakampi, tapos ang kalaban nila is Israel at saka Amerika magkakampi. Yan talagang makikita po natin na pinupirya po nila yung lahat ng nakapaligid po sa kanila doon sa Middle East. Kaya po, no-fly zone, yung isang kapatid natin, si Jeffrey, dapat aalis ng isang araw, hindi po siya na-cancel po yung kanyang pong flight. Dahil doon po sa lugar ng Abu Dhabi, ng Dubai, na kanya pong lalapagan ay no-fly zone pa. Hindi pa pwedeng magpalipad ng mga anumang aeroplano. Baka mabanatan na pa dyan, matira na mga missiles. Yan. Sabi nga ay, mahal po ng Diyos yung lahat at gusto niya po ng Diyos na tayo po lahat ay maligtas. Yan. Sabi nga sa binasa po natin ng text sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, yan, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Kaya nga po, ang puso ng Diyos, ito po ay hindi distraction. Ang puso po ng Diyos ay ito po ay redemption. Ito ba? Nabasa din po natin yung kasaysayan po ni Jonah na sinugo siya doon po sa lugar po ng Ninive. Ito ba? Subalit, alam niya ni Jonah na yung lugar na kung saan siya pinapapunta ng Diyos, ay alam niya na yung mga tao doon ay mga makasalanan, mga masasamang tao, ano po yung ginawa niya, di ba?
sumakay siya ng barko, nagpakalayo-layo siya. Subalit, maraming mga naranasan na hindi maganda ni Jonah. At bandang huli, di po ba, bumalik din siya, pinabalik din siya dun sa lugar po ng Ninive. Kaya nga po, sabi nga yung mga taga Ninive, masasabi po natin, ito po ay mga masasamang tao. Deserve po nila yung paghukom. Sabi nga ay katulan sila. Gaya po ng naiisip ni Jonah nung siya po ay pinapapunta doon ng ating pong Panginoon. Subalit, sabi nga ay, pero nung nagsisi, yung mga taga Ninive po na ito, sila po ay pinatawad ng ating Diyos. Amen po karon? Kaya nga po, nung naranasan po ng mga taga Ninive na sila po ay patawarin ng Diyos, nagalit pa rin itong si Jonah. Di ba? Bakit? Dahil gusto niya nga na katulan na o magkaroon na ng judgment doon po sa lugar ng Ninive. Pero ang Diyos ay gusto niya ay yung humingi ng kapatawaran ng mga tao po doon ng repentance. Sabi nga ay magbaliklog sila sa Diyos at patuloy na manampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, yan sabi nga minsan mas mabilis pa lang po tayong humatol kaysa sa paghatol po ng ating pong Diyos. Amen po. So mga nakikita po natin, yung mga naranasan po natin, lalo kung meron tayong nakagaling, di po ba? Kung minsan, nakakapagsalita po tayo sa kanila na hindi maganda, sana maging ganun na siya, maging ganun ito na. Yan, sabi nga ngay, hayaan po natin ang Diyos ang siyang humatol. Amen po? Pero po, sa kabila po ng mga ganun pangyayari, sabi nga dyan siya po ay mapagpasensya sa bawat isa po sa ating pong Diyos. Amen po? Yan. Tinasabi din po doon sa aklat po ng Ezekiel, chapter 18, verse 23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Yan, hindi po natutuwa ang Diyos sa pagkawasak ng mga tao, kundi sa pagkaguli sa kasalanan ng mga tao. Yan, natutuwa siya, yung ating pong Diyos, kung yung mga tao po, sila po ay magsisi at sila po ay magbabago. Amen po? Kaya habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating pong Panginoon sa Kristo, tandaan po natin, yan, ang delay ay hindi po ito isang denial. Ang delay ay ito po ay isang kahabagan o ito po ay isang mercy na makikita po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, may dahilan daw po kung bakit hindi pa bumabalik yung ating pong Panginoon. Amen po? Sabi nga ay, mga nakababasa nga po natin sa social media, minsan pinapasa pa sa atin, kung kaya ano man mga nangyayari, gaya ng mga gera po na yan, ng mga bansa, laban sa kapwa bansa, ay sabi, malapit na raw dumating yung Panginoon. Di po ba sinasabi naman sa kasulatan ng mga walang araw o oras na nakakaalam, kundi yung Ama lamang, di po ba? Na kaya nga po, ano po yung dapat po natin gawin para po bumalik? Naniniwala po ba tayo na babalik yung ating po Panginoong Kristo? Amen. Di po ba? Wala po tayong ibang dapat gawin. Yung mga nangyayari po na nakaguluhan, sabi nga ay simula pa lamang yan ng naranasan po nating kapighatian, paghihirap. Pero sabi nga ay kapag ka nakita po natin na kung tawag dito, para po makabalik na yung ating pong Panginoon, sabi nga ay kinakailangan po mahayagan ng kanya pong mga salita yung lahat ng tao dito po sa mundo. Sila po ay nakakaalam na ng mabuting balita at lalo tingin sila po ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon sa rin tagapagligtas ng kanilang pong mga buhay. Kaya nga po, kapag ako dumating, panahon po na yun, yung lahat ng tao ay talaga nakakilala sa ating pong Panginoon at makikita po natin na ang ating pong Panginoon ay babalik din po sa atin. Amen po? Kaya nga sabi, kung magpakasipag po tayo, kung gusto na po natin na bumalik ang ating pong Panginoon, magpakasipag po tayo sa pagbabahagi ng kanyang pong mga banal na salita. Kaya kailangan po, marami po yung makarinig ng kanya pong mga banal na salita. Napakaganda ng tema ng 702 DCAS, di po ba? Sa taong po na ito, di ba? Na sa pamamagitan ng kanilang radyo, sa pamamagitan ng kanilang pag-broadcast,
ay makarinig o maraming makarinig. Ano tawag yun? Yung until all have heard. Yan, talagang napakaganda po nun. Sa pamamagitan nga po ng kanila po mga broadcast at talugit sa pamamagitan po natin bilang nakakilala sa ating po Panginoon, ay kinakailangan mo, may bahagi po natin yung salita ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po yung pangatlo? Pakibasa po. Yan. Sino daw po yung sinusugo? Lahat. Ito ba, hindi lamang daw po si pastor, hindi lamang daw po yung mga leader, kundi yung lahat. Yan. Yung mga nakakilala sa ating pong Panginoon, yan. Kinakailangan po magamit po tayo ng ating pong Panginoon para po sa pagbabahagi ng kanyang pong mga banal na salita. Sabi nga rito, kung mahal ng Diyos ang lahat, ang tao, at gusto niyang maligtas ang lahat, paano kaya mangyayari daw ang mga iyon? Ano po yung sinasabi po doon sa aklat po ng Mateo, chapter 28, verse 19. Yan, sama-sama nga po natin basahin ko. Ready, go! Kaya, lumayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, bago daw po pumakyat yung ating po Panginoong Isus doon po sa langit, ito po yung kanya pong huling building po sa bawat isa po sa atin. Lalo na, sabi nga, hindi lahat tatawagin sa ibang bansa. Yan, dito nga, hindi lahat ay magmimisyon sa ibang bansa. Pero lahat daw po tayo ay tinatawag upang maging witness sa ating po mga sariling pamilya, sa ating po mga trabaho, sa opisina, sa ating po mga klase, doon po sa eskwelahan, maging sa ating po komunidad, sa ating po mga barangay. Yan, lahat po tayo ay tinatawag para may bahagi po natin yung salita ng ating pong Panginoon. Sinasabi po doon sa aklat po ng Juan chapter 4, di ba? Nakipag-usap po doon si Jesus sa isang Samaritan woman. Isang babae, siya po ay sabi nga ay rejected sa kanila po lugar. Yan, pagkatapos niyang makilala yung ating pong Panginoong Jesus, di ba? Tumakbo siya, napunta siya doon sa kanya pong mga kababayan at sinabi, halin kayo. Di po ba, na napag-aralan na rin po, sabi niya, ipinamalita niya doon sa kanya pong mga kababayan at halin kayo, mga kababayan ko, at nakita ko na yung Mesias, nakita ko na yung ating pong Panginoon. Yan, kaya nga po, sa buhay ng babae sa Samaritano na ito, sa kanya pong pagtuturo at sa kanya pong pagsasabi ng pag-aaya sa kanya pong mga kasamahan o sa kanya pong mga kababayan, ay marami rin po yung nakakilala sa ating pong Panginoon. Sabi nga, hindi siya pastor, hindi siya theologian, siya po ay isang tao na binago ng ating pong Panginoon. Amen po? Tayo po ba binago na ng ating pong Panginoon? Yan. Sabi nga ay, gamitin po natin to. Magpagamit din po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi daw po natin kailangan na maging perfect po tayo bago tayo magpagamit sa ating pong Panginoon. Amen po? Wala naman pong perfect na tao, kundi yung ating pong Panginoon Jesus. Wala rin pong perfect na simbahan. Di po ba? Sabi nga ay, hindi po natin kailangan yun. Kaya kailangan lang daw po natin, tayo po ay maging available. Di po ba? Maging available lang po tayo sa ating pong ginagawang paglilingkod. May mga kapitbahay po tayo na kailangan na pag-pray, na kailangan na sila po ay nawawalan ng mga pag-asa sa buhay. Yan, pag-pray po natin yung kailangan po natin na yung availability ng po ng bawat isa po sa atin. Kung saan may mga kaibigan tayo na nakikita po natin na parang nawawala na sa direction yung kanyang buhay, yan, kinakailangan po natin usapin, kailangan po natin siyang ipanalangin. May mga kapamilya po tayo na sa halip na nakikita natin dahil sa ating mga ginagawa, di po na tayo naglilingkod, may mga kapamilya tayo na nakikita natin na sila po ay lumalayo na sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, kailangan po natin silang panalangin. Huwag po natin silang tigilan. Huwag natin silang panghinawaan sa ating pong pagpapanalangin po sa kanila. Sabi nga ay mapagpasensya po yung ating pong Diyos. Hindi po natutulog yung ating pong Diyos. Amen po? Siya po ay dumidinig sa ating pong mga panalangin. Kaya sa ating pong pagtatapos, sabi nga ay mahal po ng
Diyos yung lahat ng tao. Gusto ng Diyos, lahat ng tao po na ito ay maligtas. Kaya nga po, yung bawat isa po sa atin ay sinusugo po ng Diyos para po ibahagi yung kanya po mga banal na salita. Kaya nga po habang tayo po ay naghihintay ng pagbabalik ng ating pong Panginoon, yan, huwag tayong maghintay na tayo po ay walang ginagawa, na tayo po ay nakaupo lang, hinihintay natin. Diba sabi nga ay, hindi alam kung ano yung oras o yung araw na darating yung ating pong Panginoon, baka wala ka nang ginawa, kung dinakot mo ka na lang. Kaya sabi nga ngayon, wala kang ginagawa. Mamuhay daw po tayo, meron po tayong layunin sa ating pong mga buhay. Kung yung ating pong Panginoong Jesus, yung ating pong tagapagligtas, yan, ipakita daw po natin ito sa paraan ng ating pong pamumuhay. Sa pag-ibig natin, sa pagpapatawad po natin, at sa pagbabahagi po natin ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Amen po? Yan, dahil ito ang dahilan kung bakit tayo naririto, nabubuhay dito po sa ibabaw po ng mundo. Amen po? Hindi lang basta ikaw ay nandyan lang na nabubuhay, nakatayo, o ano man yung ginagawa mo. Narito ka upang, sabi nga ay, magkaroon po ng layunin ang iyong buhay. Hindi lang para tayo po ay mag-survive, hindi lang para tayo po ay magtagumpay, kundi para maging instrumento po tayo ng Diyos para mas maraming makakilala sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba ron? Yan. At habang siya po ay, sabi nga ay mapagpasensya, maging mapagpasensya rin daw po yung bawat isa po sa atin. Pero sabi nga ay maging masigasig po tayo sa ating pong misyon o sa ating pong pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang puso ng Diyos ay hindi para po sa bawat isa po sa atin, kundi ang puso po ng Diyos ay para po sa lahat ng tao. Sabi ay sa lahat ng tao dito po sa sanlibutan. Amen po. Yan, purihin po yung Panginoon sa mensahe po na ito ng ating pong Panginoon ngayong gabi po na ito. Sige po, tayo po manalangin. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita po na ito, sa inyong patuloy na pagbibigay po sa amin ng pag-ibig, hindi lamang sa bawat isa na nakakilala sa iyo, Panginoon, kundi patuloy na nawa gamitin niyo rin po kami po, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong mga banal na salita. May bahagi po namin ito sa amin po mga kapamilya, sa amin po mga mahal sa buhay, sa amin po mga kaopisina po, Panginoon, magsama po mga kaklase po, Panginoon, patuloy, Lord, na samahan niyo po kami na magpahayag ng iyong mga banal na salita. Kaya naman po, Panginoon, sa gabi po na ito, kami pinagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ng iyong pag-ibig. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po sa salita ng Panginoon. Sa gabi nito, ang talag po na pagpala po ang buhay ng bawat isa. At tayo naman po ay dadako sa ating mga panalangin. Yan, nais ko pong basahin sa inyo ang Isaiah 65 verse 24. Ang sabi po dito, ang dalangin lang kahit hindi patapos ay aking diringgin. At ibibigay ko ang kanilang ibigay. Yan, sabi nga, ang panalangin ay direktang na ipag-ugnayan sa Diyos. Yan. Sa gabi pong ito, tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon na diringgin niya ang ating mga panalangin. Yan. Sa gabi pong ito, mag-add po tayo, mag-partner po tayo. Ano po tayo mag-partner? After po natin mag-pray, ang mga iba po natin mga prayer items, at panalangin sa bawat isa, bibilog po tayo, itutulog po natin sa Panginoon yung mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Yan, sa mga gera na yan. Sa pamagitan ng ating mga pananalangin, alam ko, diringgin ng Diyos at magkaroon ng kapayapaan ng lahat. At tapos itulog din po natin sa Panginoon yung darating po na Sabado na yan. Sama-sama din po natin ipanalangin ng ECS 7. Ang kapit-isip niya.
Lahat ng ito, dinudulog namin sa pangalan ni Jesus. Ayan, patuloy po tayo sa ating pananalangin. Dulog po natin sa Panginoon ng Body of Christ. Nagsabi po dito sa Efeso, chapter 4, verse 4 hanggang 6. Yan. May isang katawan, may isang espiritu, kung paano may isang pag-asa para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Yan, isang Diyos, Ama natin sa lahat. Siya ay higit sa lahat at tumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Yan. Patuloy nga po na tayo po ay manalangin. O dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy nga po Panginoon na sa gabi nito, tinataas po namin sa iyo ang Body of Christ. Ang lahat Panginoon ng evangelical churches Panginoon sa lugar ng Bataan, sa Limay Panginoon, na patuloy na pagkaisahin po ang puso ng bawat isa. Magamit po ang bawat mga Kristiyano sa lugar na ito, Panginoon, na magbahagi ng iyong mga salita. Abutin ang mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Kumilos po kayo sa lahat ng mga kapastoran, sa mga membro, sa mga leaders, Panginoon, ng bawat iglesia sa lugar, Panginoon, ng Bataan. Lord, sa iyo po tinataas ang buhay ng bawat isa. Pagkaisan po ang bawat puso na may isang Diyos na sinasamba, may isang Diyos na tinataas sa buhay ng bawat isa. At ganoon din po, Lord, sa mga kapastoran na ginagamit mo sa iglesia nito, sa buhay, Panginoon, ni Pastor Dan, sa buhay ni Pastor Raon, Pastor Rodel, Pastor Erwin, Panginoon, dalangin po sa buhay ng bawat isa. Dalangin po sila patatagin sa kanilang buhay, pananampalataya sa iyo, Panginoon, na lagi, Panginoon, may malalim na relasyon sa iyo. At sa bawat mga salita, Panginoon, na kanilang inahanda para sa bawat makikinig, Panginoon, patuloy nga po na mapagpala ang bawat isa. At ganoon po, Lord, na sa bawat araw ng kanilang buhay, patuloy na bigyan niyo po sila ng kalakasan at protection, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman. Lord, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, kasama po ng kanilang buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, alam po namin, na sa bawat dalangin po namin, sa bawat dinulog po namin sa iyo, Panginoon, sinisilyohan po namin ito sa pangalan mo, Jesus, na ang lahat ng ito ay nakarating na po sa iyo. At alam po namin, Panginoon, na may katugunan na ito na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy nga po na nagpapasalamat po kami sa mga biyayang pagpapala niyo na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa gabi nito, Panginoon, muli na magbabalik po kami upang ito po ay maging kagamit-gamit po sa iyong bahay sambahan. Paspasan niyo po ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinamatas na papurin magsasalamat sa tanging mga pangyayang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. And isa po po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa katugumpayan po ng gabi nito. And for our announcements, sa praise and worship po muna tayo. Ang practice po natin is coming Friday, 6 p.m. Light up na rin po ito for Kapit Bisig ng March 7 and pati na rin po for Sunday service. So lahat po na praise and worship team members, kaya sa lahat po na makasama po tayo sa ating practice sa dalawa ng Friday, 6 p.m. po. Ngayon po ba doon? Amen. And for gawain po natin sa dating po March 7, sino po excited? Palakpakan niyo po natin ang ating Panginoon. Grabe yung biyaya and blessings, yung honor na ibinibigay ng Diyos sa tayo sa tahan. Amen? Nakita tayo sa tahan. Nag-arrange na tayo. Diba? Hindi natin naisip yun. Nagagamitin yung church na ito para ipahagi yung salita ng ating Panginoon Diyos. And yun po,
speaking, maging maaga po tayo sa dati po Saturday kasi po 7 to 8 po yung setup ng technical team from PCAS. So, tayo po as a host church, as much as possible po siguro kahit 3 or 6, nandito na po tayo, especially po yung ating registration dun sa labas. Of course, tulong po tayo to set up yung chairs, tables sa likod. Ito ang pangapulong dapat natin din sa ayusin po dito sa church. Sama-sama po tayo, kapit bisig. Di ba? Kapit bisig sa GCCC. And yun po, ordering ko lang po kung ano po dapat ayusin kasi po in preparation po sa ating po gawin sa March 7. Excited po ba tayo? Amen. Kung gabing gawin po, and sa mga further announcements po, pakicheck na po yung ating mga GC po para updated po tayo. Ilan po, close po tayo sa prayer. Sige po, tayo po namin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, maraming salamat sa tagumpay na aming pong naranasan, Panginoon, sa gabi po na ito, sa aming pong sama-sama pagpupuri, pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na presensya na patuloy pong nilulubog sa aming pong kalagitnaan. Sa pakikinig po namin ang inyong mga banal na salita, tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po. Gawa, may mga salita po na ito na aming pong narinig, na pagbulay-bulayan ngayong gabi, magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual ng buhay at patuloy na may bahagi din po namin ito sa aming pong kapwa. Kaya naman po, Panginoon, kami po nagpupuri, nagpapasalamat din po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga idinalangin sa iyo sa gabi po na ito. Alam po namin na meron kang tamang panahon po, Panginoon, upang ito po ay maranasan po namin, paangkin po namin po, Panginoon, yung katugunan ng lahat ng aming po mga idinalangin, maging personal na ito, o yung aming po mga prayer request po, Panginoon, patuloy, Lord, na sa inyo po namin ito inaasa. Kaya naman po, Panginoon, kami po nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa patuloy na tagumpay na aming pong naranasan. Maging sa aming pong kasamatang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama, pag-iingat sa bawat isa po sa amin, ay patuloy po namin itong maranasan. Ingatan po kami at ang tagumpay ng gabi po na ito ay patuloy na ipagkaroon po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, at maging sa lahat ng aming po mga gagawin. Ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigyan po namin ang kapurihan ng Panginoon sa amin po mga buhay. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin po mga buhay. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos ang mga pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos anak at pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.